Sa gitna ng South Atlantic Ocean, may isang lugar na parang pinagsamang Britain, Antarctica at isang barangay na walang traffic, walang bakbakan ng videoke at halos walang tao. Mahigit 3,000 lamang ang residente rito, pero tinatayang umaabot sa halos 1,000,000 ng mga penguin. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng eleksyon dito na pwedeng bumoto ang mga penguin, wag nang mangampanya ang tao. Talo na bago pa makapag-print ng tarpaulin. May makulay na British style na kabisera, saan damakmak na tupa, maliit na eroplanong parang tricycle ng mga isla, at mga beach na napakalinis. Ang problema lang, ang tubig ay mas malamig pa sa reply na okay. At sa likod ng katahimikan nito, may matinding kasaysayan, mahal na bilihin, matatag na ekonomiya at isang komunidad kung saan halos magkakakilala ang lahat. Ito ang isa sa pinakamalayo, pinakatahimik at pinakasulok ng mundo, ang Falkland Islands. Sa malayong bahagi ng South Atlantic, silangan ng Patagonia sa South America, nakakalat ang mahigit 700 isla at maliit na islet na buo-buo sa Falkland Islands. Dalawang pangunahing lupain nito, East Falkland at West Falkland. Sa paligid ng dalawang ito, may maliit na isla na tinitirhan ng ilang pamilya lamang. Ang iba naman, wildlife ang permanenteng residente. Walang homeowners association, walang kapitbahay na nagrereklamo sa parking. Ang maririnig mo lang ay hangin, alon, mga ibon at penguin na parang galit dahil hindi kasama ang pangalan niya sa ayuda. Ang kabisera nito ay Stanley, isang maliit ngunit makulay na bayan na may red telephone boxes, British style na mga bahay, simbahan, tindahan at mga pub. Para itong maliit na probinsya sa Britain na binuhat, inilapag malapit sa Antarctica at pagkatapos ay tinambakan ng penguin. Tinatayang nasa 3,600 lamang ang populasyon ng Falklands. Maliit ang populasyon pero napakalawak ng lupain. Kaya dito hindi problema ang social distancing. Kahit gusto mong makipagchismisan sa kapitbahay, baka kailangan mo munang sumakay ng 4x4, tumawid ng 3 burol at magbaon ng 2 itlog. Ang Falkland Islands ay isang self-governing British overseas territory. Tinatawag naman ito ng Argentina na Islas Malvinas at patuloy nitong inaangkin ang soberanya sa kapuluan. Ang sigalot na ito ang umantong sa Falklands War noong 1982. Isang seryoso at sensitibong bahagi ng kasaysayan na hanggang ngayon ay buhay pa rin sa alaala ng mga taga-isla. Tahimik man ang lugar ngayon, hindi ibig sabihin ay tahimik din ang pinagdaanan nito. Sa Stanley nakatira ang malaking bahagi ng populasyon. Dito matatagpuan ang sentro ng gobyerno, mga paaralan, ospital, tindahan at negosyo. Maraming lugar ang kayang lakarin. Halos kakilala nila ang kailang nakakasalubong. Ang simpleng pagbili ng tinapay ay pwede maging 1 oras na kwentuhan. Dahil maliit ang komunidad, mabilis kumalat ang impormasyon. Hindi mo kailangan ng mabilis na internet, hindi mo kailangan ng algorithm. Pumunta ka lang sa tindahan, malalaman mo ang bagong chika. Pero ang pagiging magkakakilala rito ay hindi lang ginagamit sa chismis. Kapag may nasiraan ng sasakyan, nagkasakit o nagkaproblema dahil sa masamang panahon, mabilis din kumikilos ang komunidad para tumulong. Sa labas ng Stanley, ang malawak na countryside ay tinatawag na camp. Hindi ito camping site na may tent, marshmallow at lalaking may gitara na 3 chords lang ang alam. Ang camp ang rural na bahagi ng Falklands. Binubuo ng malalawak na bukid, sheep farm at malalayong pamayanan. May mga settlement na 1 pamilya lamang ang nakatira. Isipin mo ang pinakamalapit mong kapitbahay ay hindi kabilang bahay.
magkabilang isla. Kapag manghihiram ka ng asin, hindi ka maglalakad, magpaplano ka ng expedition. Ang araw ng mga farmer ay umiikot sa mga tupa, bakod, makina at pabago-bagong lagay ng panahon. Dahil walang technician na isang chat lang ang layo, kailangan marunong sila sa maraming bagay. Farmer sa umaga, mekaniko sa tanghali, karpintero sa hapon, anaconda sa gabi. May mga sports meeting, craft fair, horse racing at taunang community events. Dito nagkikita-kita ang mga pamilyang maaring ilang buwan nang hindi nagkakasabay dahil sa layo at panahon. Sa Pilipinas, may barangay fiesta. Sa Falklands, may sports week at community dance. Magkaibang pangalan pero parehong tunay na misyon. Kumain, makipagkwentuhan, tumawa, alamin kung sino may bagong jowa at demonyohin yung 40 years ng single. Maliit din ang mga paaralan kaya mas personal ang atensyon sa mga estudyante. Ang playground nila ay hindi lang covered court, kasama rito mga burol, beach at napakalawak na open space. Lumalaki ang mga bata na malapit sa kalikasan at sa isang komunidad na halos kilala silang lahat. Ligtas at malayang pakiramdam pero may kapalit. Napakahirap magtago ng kalokohan. Bago ka pa makauwi, alam na lang nanay mo, principal mo, tindera sa kanto at kapitbahay nyo sa kabilang burol. Wala ka pang statement, may barangay investigation na. Ang mga taga-Falklands ay madalas tawaging kelpers. Mula sa kelp o malalaking seaweed na makikita sa paligid ng kapuluan. Malakas ang British influence sa kanilang wika, batas, institusyon at tradisyon. Pero mayroon silang sariling identity, inubog ng karagatan, sheep farming, isolation at panahon. Sa loob ng maraming henerasyon, Hull ang naging sentro ng ekonomiya ng Falklands. Bagay na bagay ang malalawak na damuhan nito sa matitibay na tupa. Tuwing shearing seasons, abala ang mga farm sa paggugupit at paghahanda ng balahibo para ibenta. Dito ang tupa hindi lang pang ulam, pang selfie o pang background sa Facebook. Matagal sila naging backbone ng kabuhayan. Pero malaki ang pinagbago ng ekonomiya nang mas maayos na mapangasiwaan ng fishing zone simula noong dekada 1980. Ang malamig at nutrient-rich na tubig ng South Atlantic ay sagana sa isda at squid. Ngayon, fishing ang isa sa pinakamalaking sandigan ng ekonomiya. Malaking bahagi ng kita ng gobyerno ay nagmumula sa fishing industry at pagbibigay ng fishing licenses. Ang perang pumapasok mula rito ang tumutulong pondohan ang infrastruktura at mga serbisyong pampubliko. May trabaho rin sa gobyerno, construction, conservation, science, hospitality at turismo. Ang VIP rito ay hindi artista, influencer o politiko. Penguin ng VIP. Kapag naglakad siya sa harap mo, ikaw ang tatabi. Wala siyang bodyguard, pero ang lakad parang si Mr. Longbam na akala mo siyang may-ari ng buong isla. Maganda at tahimik ang Falklands. Pero may presyo ang pamumuhay sa dulo ng mundo. Bukod sa local na lamb, seafoods at limitadong gulay, maraming produkto ang kailangang i-import mula sa United Kingdom o South America. Bawat prutas, appliance, construction material at sakyan ay kailangang dumaan sa mahabang biyahe sa dagat o himpapawid. Kaya kapag nakita mong mahal ang kamatis, huwag mong awayin ang tindera. Baka mas marami pang bansang dinaanan ng kamatis kaysa sa passport mo. Mahal ang fresh produce, shipping, housing, fuel, kuryente at heating. Limitado rin ang supply ng bahay kaya maaaring mataas ang renta at presyo ng property. Mataas ang sahod sa ilang sektor at malaki ang economic output per person. Pero hindi ito mahiwagang tax-free paradise. Kailangan pa rin mag-budget at magplano. Ito ang isa sa mga hamon na pamumuhay sa napakalayo at maliit na komunidad. Tahimik, ligtas at maganda nga. Pero hindi lahat ay nasa isang tawag o isang kanto lamang. Sa ganitong lugar, mahalaga ang paghahanda. Para sa maraming residente, ang ganitong klase ng buhay mismo ang mahalaga. May oras para sa pamilya,
May oras para sa komunidad at may oras para sa sarili. Sa dami ng hamon, malayong lokasyon, mahal na bilihin, limitadong serbisyo at matinding panahon, pinipili pa rin ng maraming tao ang Falklands. Kaya kung sawa ka na sa usok, bosina, pila at kapitbahay na alas 5 pa lang ng umaga ay naka full volume ng speakers, baka ito na ang lugar para sa iyo. Kailangan mo lang ng makapal na jacket, malaking budget, matinding pasensya sa delivery, at kakayahang tumabi kapag may penguin na nagmamadaling tumawid. Kung nagustuhan nyo ang ating kwelang biyahe sa dulo ng mundo, i-like, i-share at i-follow ang ating page at syempre, mag-subscribe sa Tito Jones TV. Shout out Samuel Balizado ng Dasma, Cavite, sa J-Force Travel Adventure from Marilao, Bulacan, Aquino family from Angeles City, Pampanga, Mayen Miller na nasa Hong Kong, Gabe ng San Miguel, Bulacan, Renato mula Vigan, Ilocos Sur, Romel Corpus from Bungabon, Nueva Ecija, Popoy Piscalin of Jeddah Kingdom, Saudi of Arabia, Rowena Marila ng San Marcelino, Zambales, at kay Bong Hadi ng Binyan, Laguna. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli.